Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan Kabayan Taurus. This reading is for you. Kamusta ang iyong 1 to 15? Tingnan natin ang iyong 16 to 30. Okay, ituloy natin ng portal opening, no? Kasi hindi kalahati pa rin ang sabi ko. Syempre, meron tayong June 17. Mars enter into Virgo. Ito yung mga araw na need to be organized. About sa kinakain, sa health, sa work, sa routine, activity, good plan, make you a good outcome. No, kailangan mo na mag-organize. And we have the June 20, summer solstice, new emotion. Ito yung mga kakaroon ka ng mga new emotional cycle. Begin. Yung mga bagay na like mo nang umpisahan, gawin, magcha-channeling ka na sa sarili mo, magkakaroon ka ng, magsisetting ka ng mga new intention mo sa buhay, like sa family, sa relationship, sa sarili mo, magkakaroon ka na ng ganun eh. Or need, or need. Pero sa lahat, magkakaisip ka na ng mga ganung sitwasyon. Alam mo ba, gusto ko na mag-ipon, gusto ko na ng ganito, gusto ko na ganyan, gusto ko na ganyan, gusto ko na sa relasyon, ganito. Mga ganung sitwasyon. Alam mo ba, sa relasyon ay magpakasal na tayo. Joke. Yung may mga ganung sitwasyon, no? Yan. Kung ano man yung intention mo. Meron tayong June 22, Mars in Virgo, sextile Jupiter in Cancer. Take it action and win. Be in it to win. Kung ano man yung mga gusto mo mangyari na mapagwagian, no? Basta magbigay ka lang ng effort and hard work doon, no? Kung may mga bagay o may mga opportunity na darating, mag-go ka. Say yes on this day. Diba? Kasi baka yun yung opportunity na parating sa'yo o yung opportunity na para sa'yo or makakatulong sa'yo. Kung ano man yan. Siyempre, meron tayong June 25. Ito na yung New Moon in Cancer. New Moon in Cancer is a fresh start for healing. Kung may mga natitirang di pa na-resolve, no, o nag-heal, cut the cord, let it go, leaving behind, o leave behind. I-clear mo yung space mo para pumasok yung mga bagong parating na biyaya na magagaling kay Lord tsaka kay Universe sa'yo. Yun na yun, di ba? Ito na kasi, June kasi is paglilinis, no? Kung may mga dapat ka na i-let go, ikating yung cord na yun, baguhin, mga ganun. You need to learn din kasi. Kasi, as long as may space ka, yung mga bagong biyaya na ibibigay sa iyo ng universe, siya magbibigay nun, si Lord, ganyan. Meron tayong June 26, Mercury enter Leo. Ito yung magkakaroon ka, yung pagiging bold mo, when it comes sa, yung pagiging totoo mo na. Kasi magsasalita ka na ng pagiging, yung sarili mo, yung nararamdaman mo, ganun. Hanggang sa communication, ganyan. Magkakaroon ka ng lakas sa loob para sabihin yung totoong nararamdaman mo. Gawin mo sa tama, ha? Sa tama, hindi yung away communicate, hindi yung away pagsasalita. Speak truth in a nice way, loving way, passionate way. Avoid chaos. Tatandaan mo palagi yun. Kasi, sabi ko nga sa'yo, June is a little chaotic. No, anytime pwede maganap. Well, araw-araw naman pwedeng maganap. Pero June kasi is gitna siya ng year, di ba? Kaya lahat diyan, higop, di ba? And then, syempre, avoid mo talaga yung chaos. Kailangan, halimbawa, may galit na tao nakapag-away sa'yo. Maging kalma ka lang, tapos, sandali na, pag-usapan na lang natin. Huwag ka na lang munang, medyo calm lang muna tayo. Ganyan. O mamaya, pag okay na tayong dalawa, o pag-usapan natin to, yung mga ganun sitwasyon. Hindi yung fire to fire, di ba? Meron tayong 29 of June, Mercury in Leo, opposite ng Pluto in Aquarius. May mga bagay na, ito pa rin yung mga warning ko sa inyo, may mga bagay na hindi mo aasahan. Yan. Huling-huli man din, humahabol pa, di ba? Mga gulo, away, battle, power, mga ganyan. Ito yung mga time na ito yung time na need mo na magpakababa, habaan yung pasensya, calm, stand your ground, no? Kapag nagawa mo ito, pag nagawa mo siya, alam mo ba na si Universe you will pay you a massive reward. Kaya, itong June na to, medyo masyado tayo maging mabait, ganyan, masyado tayo maging calm, maglinis na tayo, kasi sabi ko sana sa'yo, di ba, if you have a space sa buhay mo, this time, meron kang reward na ma-receive galing kay Universe na hindi mo aasahan. Diba? Ito na si Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Taurus, sino yan? Anak, ano yun? Parang may
Ano yung pupo? Paluga ka talaga. Kung sino man yan. O, diba? Mayroon sa kamay ko nga. Yun. Yun. Kung sino man yan, naku po, ay hayaan mo siya. Hayaan mo siyang mapagod sa kakatilaok. Diba? Hayaan mo siya. Kung sino man yan. Kung sino man yan, karelasyon mo man yan, kasama mo sa trabaho yan, kung sino man yan sa buhay mo. Do your work, diba? Pay attention to your work. O, huwag mo papabayaan yung work mo, ha? Kailangan, maaaring iba sa inyo, tamarin na kayo, ganyan, o kaya, hindi nyo matapos yung mga bagay na dapat tapusin, o ano man yan. Dissatisfaction with life. Kung ano man yan, no? Maaari meron kang tinatahak na isang destination sa buhay mo na hindi masaya. Na malungkot. Take care or there will be loss of material wealth. Nako po, maaring eto yan. Kailangan mong, kung sa pera yan, or sa relation, kung saan man yan, no, pala mong pay attention ka dun, ha, kasi magiging ganito ka. No, wag ka rin maging ganito. No? Sa material wealth din siya, oh. Sana wag naman. Dito nga natin yan. O, meron tayong sun, happiness, and well-being. Okay, there's a hope. No? There's a hope. Ang nakita ko dito, kung may mga bagay o na sitwasyon na magsasucess, pero give an effort and pay attention, ha, dito. Ganyan. Para mag-success talaga siya totally. Pero may mga magaganap daw. Siguro may mga celebration, happiness, ganyan. May mararamdaman kang happiness. Focus to a red flag, ha. Do not be tempted to lower your standard. Ito yan, si arrogant yan. O kaya si pating. Ganyan. O kaya, ikaw rin yan. Kumbaga, dito yung sitwasyon na hindi ka magpapay attention sa lahat ng sitwasyon mo. O alam mo may red flag ka, baguhin mo kasi magiging shark ka para magkaroon ka ng success sa buhay mo with the sun. Diba? Kailangan mo rin kasi i-recover yung sarili mo o recover something into your life with the sun. Sa nakita ko dito. Siyempre, kung sino man ito na magkakaroon na red flag, naku, huwag mo ibaba yung sarili mo. Pero, hindi ko naman sinabi makapag-away ka. Diba? Yan. Yung iba sa inyo magkakaroon ka ng enlightenment. Yan, magkakaroon ng enlightenment, magkakaroon na may mga bagay na gusto mo na i-recover, may mga bagay na you want to recover, may mga bagay na maaaring may mga celebration, yan, may mga bagay na enlightenment and abundance ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin na iyong energy, Taurus. Ang iyong energy. Uy. Ay. Ano to? Okay, ang energy mo. Bakit ganito? Ang energy mo, sa nakikita ko sa ito, may mga bagay ka na iisipin o i-analyze ng mga bagay-bagay. May mga gusto kang i-progress. Ganyan nakita ko sa ito, Taurus. May mga gusto kang gawin. May iisipin ka actually dito. Na you want to be stable, gusto mo na, halimbawa, with comes sa relationship, gusto mo na, siya na yung forever, o kaya sa trabaho mo, gusto mo, ganito na yung, gusto mo mag-success ka sa trabaho mo, gusto mo maging healthy yung relationship namin, gusto ko maging healthy yung trabaho ko, yung kung ano yung meron ka. No? Yung mga gano'n, may mga iisipin ka na bagay-bagay na you want to improve, na i-analyze mo kasi. I-analyze na, o ipa-progress mo siya. More on thinking to, Yan. Huwag ka mawawala ng plano, syempre. Sa nakita ko to. Yun nakikita ko sa yung energy. Yung mga pag-iisipan ka ng mga bagay-bagay na maaring gusto mo na umpisahan o maaring gusto mong i-process. Yan. Gusto mong gawin. Yun na nakikita ko sa iyo. Sana buksan mo rin yung mind mo o yung sarili mo o yung pag-iisip mo sa ibang opportunity na darating sa buhay mo dito, ha. Kasi, ang nakikita ko kasi sa'yo dito is malalack of idea and lack of planning ka. Kumbaga, may mga bagay din na hindi mo makikita o hindi mo titingnan o hindi mo sisiyasatin. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kaya nahandito si desk
No? Andito si Des, andito si Plug, andito to. No? Kung may mga bagay na gusto mo talagang mag-success in life, open. Speak out din, sinasabi dito. Tingnan natin ang anong obstacle o balakid sa'yo. This second half ng June 2025, Taurus. Parang sino ba yung nakita ko kapareho mo? Alalala. Okay, ang balakid sa'yo, mind mo eh. Ikaw, yung mind mo, as in, ang magiging balakid sa'yo. Kasi why? Ang nakikita ko kasi sa'yo, as long, pareho kayo na nakita ko kanina, as long as nakikita mo na masaya ka, you feeling mahalaga ka, ganun ang nakikita ko, nag-go ka. No, kaya yung nakikita ko sa ito. At the end kasi, kapag yun ang pinairal mo sa'yo, at the end, tower. Ten of Swords ka. Sa nakita ko dito. Yun, ang nakikita ko, yung mind mo, ang magiging malakid mo. Kasi, magiging mapagbigay ka, magiging very understanding ka. As long as nararamdaman mo na mahalaga yun o pinapahalagahan ka, mag-go ka dun sa bagay na yun. Yun nakikita ko. As long as nakikita mo yung isang bagay o sitwasyon na alam mo yung hindi mo kayang mag-let go sa isang bagay, bagkus Tagalog bagkus i-recover mo yung bagay na yun. Yun nakikita ko sa'yo. Halimbawa, nakakaramdam ka ng pagpapahalaga, naramdaman mo na mahalaga, pinapahalagaan ka ng isang tao, gano'n. Halimbawa lang mag-go ka dun. Okay, i-recover kita. I-recover ko to. Gano'n. Kaya, mind mo ang kalaban mo. Dito. Yun nakikita ko sa'yo. May mga bagay na hindi mo kayang i-let go. May mga bagay na may iba sa inyo, hindi lahat, na ipipilit mo yung sarili mo in that situation. Yun. May mga pagpipilit na situation. Tingnan natin yung immediate outcome. Kumbaga, ililigtas mo ang isang sitwasyon, isang bagay, isang pangyayari. Kasi yun yung niloloob mo o yun yung mind mo. Halimbawa, yung kaibigan mo may utang. Halimbawa lang ikaw magpapasan nun. Ikaw ang gagawa nun, yung solusyon. Ikaw ang nun. Magiging magiging mapagbigay ka. Hindi naman masama magpagbigay. As long as iniisip mo pa rin yung sarili mo. Maaari din na yun yung mga bagay na hindi ka pa rin matututo. May mga gano'n pa rin sitwasyon. Hindi mo pa rin matututunan. Tingnan natin, hindi kayo lahat yan immediate outcome. Anong immediate outcome nito, universe? Hay, sabay ganun. Natawa daw ako doon sa Okay, ang immediate outcome ay fine. Immediate outcome, nandito ka sitwasyon mo, napapasanin mo yung hirap o responsibilidad o sakit o burden o problem. Pipilitin mong resolbahan o pipilitin mong balansehin yung bagay na yun. Yung dito sa obstacle na to. Kumbaga, paglalaban mo kahit mahirap, kahit na nababurden ka, ganyan. Kahit na feeling mo as long as mahal mo, as long as gusto mo, yun ang nakikita ko sa dito. Pagpipilitan mo yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa dito.
Kaya ang outcome, ikaw yung mahihirapan. Yung outcome, ikaw yung makakaramdam ng burden or hirap or struggle. Ikaw yun. Pero nakikita ko masaya ka. Pero, syempre, deep inside, masakit. Kung accept mo. I-accept mo na lang yung bagay na yun. No? Kahit mahirap. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano parating kay Taurus? Anak, dito ka sa... Ayun. Nabalikat ka ni Mami. Nasa ibaba ka na. Sasanggi ka ng siko ni Mami. Parating. Ano to, universe? Pwedeng explain nyo po sa akin to si ano? Ang parating sa iba sa inyo, ano? Okay. Parating sa inyo. Parating sa iyo is may mga bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. Siguro mga bagong kaaway. Bagong kaaway, kumbaga may mga magaganap o mangyayari na pwede mo ika-worry, ka-anxiety, ka-stress, o may mga pagkalito, ganyan, no? Paano ba mag-upisa? Ano bang gagawin ko? Mga ganyan. May mga ganong sitwasyon. May mga sitwasyon na medyo parang hindi ka mag-iingat. Ganyan. O may mga sitwasyon na ma-overwhelm ka sa mga bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, sa relationship, di ba? O kaya sa trabaho, halimbawa, ma-overwhelm ka doon na, ay, parang, you feel mo na pinanganak kang muli, mga ganyan sitwasyon. Ma-overwhelm ka doon sa bagay na yon, pas maaring maging resulta at the end, hindi naman, sana wag naman sana wag naman gulo, 'di ba? Sana hindi maging hindi tower kasi hindi si tower kaya hindi ko ma-explain eh. Baka sabihin niyo, ate, ang negative naman nung sinasabi. Yung mga ganung sitwasyon, no? May mga ganun. So, iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, may mga hindi pagkakaintindihan. May mga bagong hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaintindihan, either conflict, malaki man o maliit yan, disagreement, battle, tension, maiinis ka, ano ba? May mga bagay na madidelay, no? May mga delays o may mga indecision situation, mga ganyan. Kumbaga nandito kasi sitwasyon na, hindi ko naman sinasabi na hindi lahat. Kasi we have the 9 of Pentacles. Ibig sabihin is makukontento ka with it comes sa self mo, ganyan. Siguro andito ka na rin sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng bagong new attitude in life. Sa nakikita ko dito, mas more kang magkakaroon ng disiplina sa sarili mo this time. Anak, or nida, yun na nakikita ko sa iyo. May tao dito na may tao nakakausap sa iyo. A mother figure or babae or babae mo, lalaki yan. No? May kakausap sa iyo, parang magiging medyo stricta sa sayo or paaminin ka niya o may sasabihin sa sayo na pwede mo ika-stress, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Meron tayong Aquarius, Gemini, Libra na andito pala lahat, no? Andito lahat. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Wala palang Caps. Yun ang nakikita ko sa iyo. Siyempre, handun pa rin yung satisfaction. Kumbaga, may handun pa rin yung fulfillment situation happen sa buhay mo. Dito. Kumbaga, may enjoy mo pa rin naman yung life mo. Yan. You will enjoy your life because yung reward mo, enjoy the reward or success because of your effort, mga ganyan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Kumbaga, mabibili mo pa naman yung mga gusto mabili. Makakain ka ng 3 to 2 times a day, mga ganun. Yun. May mga achievement pa rin naman ako nakikita sa iba sa inyo.
Tingnan natin. Anak, dami dayo. Akang yun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Taurus. Iba sa inyo, single, no? Siguro na dito ka sa sitwasyon mo na baka maging single ka, kung may karelasyon ka, baka magkaroon kayo ng away, hindi kayo magkaintindihan, at maging single ka na ulit. Huwag naman sana, syempre, di ba? O you want to be single, parang, ay, ayoko na nga ng relasyon, ganyan. O kaya, sa iba sa inyo is maaring, kasi magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo eh. Magkakaroon ng you will back from the basic. Ayan, you start a new beginning in life. Ano dapat iwasan nito? Ano ba yan, anak ko? Ang daming blessing. Diyos me, yung marimar. Dapat mo iwasan. Ay, 3 of swords. May natawa daw ako dun sa card mo. Ano ba yan? Oh. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka mag-move forward. No? Ganyan. Kumbaga, if you want to try a new path, go ahead. No? Umiwas ka rin. Iwasan mo rin yung hindi ka umiwas sa mga tao na buliwan ka, awayin ka, hindi ka magkakaintindihan, you need to cut mo na lang yun. Iwasan mo yung makakapag-disappoint sa'yo. No? Iwasan mo na hindi ka magbago ng mga pananaw sa kinabukasan. Iwasan mo din na hindi mo ma-accept yung mga bagay o sitwasyon. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung yun. Kasi kung para sa'yo, susundan at susundan ka niyan. Mga ganun. Kung sa aspeto ng buhay mo, sa love life man yan, o sa trabaho man yan, any situation, iwasan mo rin na hindi ka mag-share ng nararamdaman mo sa taong trusted mo. Siyempre, share your problem. Kung makakagaan para sa'yo, gawin mo. Iwasan mo din na magkaroon ng pagtatampo or maging moody. Kumbaga, it's your choice, diba? Kaya nangyari yun. Iwasan mo din yung magkaroon ng insecurity in life. Ganyan. Iwasan mo yung maging exaggerated sa lahat ng bagay o sa lahat ng sitwasyon. Umiwas ka na, imagine ka lang ng imagine na gusto ko tong gawin, gusto kong gawin yan, iwasan mo yun, imagine ka lang ng imagine, tapos hindi mo naman gagawin. Naku, nag-waste mo lang ng time, no? Yeah, release the pain. Siyempre, iwasan mo na hindi mo mag-focus ka sa painful situation, sa conflict, ma-downfall ka nun, ganyan, umiwas ka dun. Yung mga intense, umiwas ka dun, iwasan mo yung mga away, gulo, hindi pagkakaintindihan, depressions. Iwasan mo yung mga bagay na makapagpapasakit sa'yo. Iwasan mo rin yung hindi ka maging very creative at hindi mo sundin yung puso mo in a good way. Ganyan. Iwasan mo yung i-push forward mo yung mga idea mo. Take it action, kumbaga. No, create your idea to make a reality, kumbaga. Pagiging totoo rin. Start a new beginning in life. Start a new journey. Be inspired, be creative, mga ganong sitwasyon. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money nito? This second half. Kung may mga bagay na kailangan mo na mag-escape, mag-let go, mag-move on, mag-walk away, gawin mo, di ba? May mga bagay na iwasan mo yung magsayang ka ng oras o ng panahon. Isang sitwasyon sa buhay mo na it's not working. Nasa sa'yo naman yan. Paano mo siya i-manage. Mag-change ka ng desisyon, di ba? Pananaw sa kinabukasan, ganun. Umiwas ka sa mga dapat iwasan. Okay, ano ba to? Okay, when it comes sa money mo, ay, lagot na. Medyo malungkot. Malungkot talaga. Need mo mag-save ng money dito. No, wag lang kasi masaya ka. Wag lang ganun. No, kasi may mga biglaang lakad, kasiyahan, paglabas ng pera, mga ganyung sitwasyon.
It's more on ano to, regret and failure. Ako nakikita sa money mo. Hindi ko nakikita yung successful niya. No? Maaring iba dito, yung iba is nagsasaya, ikaw yung nalulungkot. Maaring ganun sa iba, vice versa. Pero sa money mo, hindi ko pa nakikita na mag-growth siya kasi it's more on sadness, it's more on regret, it's more on disappointment at loss of money. Ito nakikita ko. Sa iba sa inyo, di ba? Pero kailangan mo pa rin kailangan mo pa rin mag-keep holding, i-keep holding mo talaga yung pera mo na kailangan mo nang mag-ipon, mag-save for the future. You need to start a new beginning in life. Yan. Baka may mga pagkakagastusan ka this week. Ang nakita ko dito, baka magkakaroon kayo ng ayaan ng iyong mga kaibigan, relatives, kung ano man yan. May mga pupuntahan kayo, mga gathering, celebration, collaboration, may mga joy o kaya may mag-chill kayo, mga ganun na nakikita ko sa inyo. Tingnan natin ang iyong career or job. Kamusta po ang career or job niyo? Ano po? Ano po yan? Ano yun? Okay, when it comes sa career and job mo, andito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon sa'yo ng clarity or nagkakaroon na gusto mong magdesisyon na maaring gusto mong i-release yung sarili mo this time sa meron ka sa ngayong work or career, no? So, iba sa inyo, maaring naaalala mo yung dati mong career, dati mong trabaho, ganyan. Sa nakita ko dito, baka nag-iisip ka na gusto mo nang umalis sa i-release yung sarili mo sa meron kang career ngayon, gusto mo na ng bagong trabaho, o gusto mo bumalik sa dati mong trabaho. Iba sa inyo ganun, no? Iba sa inyo bagong trabaho. Nahando ka sa pag-iisip na ganun, na gusto mo nang lumaya o gusto mo nang magdesisyon this time. Yun na nakikita ko sa iyo. Maring nare-reminiscing mo yung nakaraang mga trabaho mo, ganyan. Nagkakaroon ka ng comparison. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pero kung gusto mo mag-iba ng pwede naman sinasabi dito nasa sa'yo lang to, no? Kasi nandito naman si 9 at saka si 10. Kaya yung iba sa inyo is maaring magpo-focus na kayo sa new beginning na inyong trabaho, pero it's up to you to make it happen kasi nandito to si Ace. Ibig sabihin, nasa sa'yo mga kamay. Kung gusto mo talaga magbago ng new job or work or career, it's okay kasi there's an offering ako nakikita dito nanggaling kay universe. Nasa iyo na lang yung action na to, no? Kung kailangan mo mag-innovate ka. Tingnan natin ang advice sa iyo. Ayan, ang advice. Iba sa inyo, magulo isip, no? Ang dami yung iniisip. Ang advice sa'yo, you need to keep moving to reach your goal. Ang sinasabi dito, follow your idea, no? And make a new planning, strategy, pinanaw sa kinabukasan. Kung kailangan mo na humingi ng payo sa ibang tao, humingi ka ng payo, start a new journey, start a new beginning in life, sa nakita ko dito. And then, huwag ka mapanghinaan ng loob, no? Na mag-enter to a new you or to enter to a new world, sa nakikita ko dito. You need to sacrifice din kasi sa mga bagay na gusto mo nang umpisahan, sa mga bagay na gusto mo magkaroon ng changes, no? Kailangan mo rin magsakripisyo kung gugustuhin mo, no? Eh, siyempre, mag-trust ka sa intuition mo more, no? Ang nakikita ko rin dito. And, tanda mo, you are the leader of yourself. Huwag kang hihinto na hanggat hindi mo nakikita yung journey mo, hanggat hindi mo nakikita yung goal mo, huwag kang hihinto. Huwag ka lang maging hangman at maghintay na dumating na lang bumaksak ang bunga, no? Kailangan mo rin kasi dito is mag-action. Kasi the more na mag-action ka, the more na magsasucess ka sa buhay. You need to sacrifice din dito, sa nakita ko dito. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Ayan. Try and try until you succeed. Meron dito disloyal person. Meron.
Meron nakitang disloyal person, sinungaling, nanglilinglang, may panglilinglang, magaling magsalita, bait-baitan effect, or hindi yung sitwasyon na pinapakita niya sa'yo na mabuti siyang tao. Hindi kayo lahat yan. Ay, sabihin ko ano. Aries Leo sa guitar, sa Aquarius Gemini Libra. Kasi meron dito yung hangman eh. Pisces, Cancer, Scorpio. Wala lang dito cups. Nandito lahat pero yung cups lang ang wala. Arigato, namaste, God bless.